Hello guys, this is my fifth week doing this gown and gustong-gusto ko na siyang matapos, so let's go. Umpisahan na natin siya. Ayan na siya. Ayan. So I showed you guys my previous vlog about the update dito sa ating ginagawang gown, and you can see here, nandito na ako sa part ng ating sleeves, and ayan, may mga pins. So yan yung mga itatahing kamay natin siya. So hindi ko siya dinidikit. Before dinidikit ko muna siya. Before dinidikit ko siya. Ngayon, ang pangit kasi. So, tumitigas siya eh. And then, pagkatagalan, naninilaw, naluluma, natatanggal. Ganun siya. So, tinatahi ko na lang siya. Pero may ibang designer na dinidikitan nila and then tinatahi. Pero ako, mas na-focus na lang ako sa tahi. So, ito yung pinaka-sleeves niya sa may cuff ba dito, sa wrist. Ayan. So, let's start this one. Hopefully, matapos ko siya within this day, itong buong araw na to. Kasi Saturday, para konti na lang, polishing. And then, Sunday would be fitting day. Hopefully, final fitting, wala nang adjustment. Pero feeling ko naman wala na magiging adjustment yun. Kasi nga, na-adjust na natin siya. So, let's go and let's proceed. I'm just gonna prepare my laptop kasi masarap manahe habang nanonood. So, ayan. Manonood tayo ng movie. Diba? Para hindi tayo maboring. So, place ko lang siya here. Okay guys, so natapos na natin yung pinaka-sleeves here. Ayan siya. So, it's all good. It's done. So, hindi ko siya masyadong, ayoko nung crowded masyado. So, gusto ko, nakikita pa rin yung flesh niya pag sinuot, yung pinaka-skin ng kanyang wrist. That's why it looks like that. Medyo layo-layo. So, siguro lagyan ko siya ng konting patche-patche ng flower. But, ayan. Actually, kinat ko to, tinanggal ko yung mga flower na naka-attach sa leaves kasi nagmumukha siyang tacky kapag ka masyadong makapal yung flower. So, I just wanted to be radiant lang ang itsura. Kaya siya ganyan. Mga, lang siya. Dahon-dahon. Unlike here, may mga flower. So, para balance lang. And then here, that's how it looks like. So, ayan. And then, I'm gonna steam it out para mag-flatten lang yung mga leaves niya. Para hindi siya naka-angat-angat ng ganyan. Okay? This is good. Ang liwanag ng lighting ko, shucks. Bulag na yata ako. Okay, so right now, ito na yung gagawin natin. So, lalagyan na natin siya ng boning para makita na natin siya how it will stand. So, ayan. Hindi niyo siya makita mababa. But anyway, I'm gonna show you how it looks like kapag nalagyan na siya ng boning. This is the Ridgeline boning! Oh my God. Shoot! I hate it pag nangalas-kalas siya. Ayoko to pag ganito. Ayan. Sabog na siya. But anyway, this is the Ridgeline boning. So, this is how it looks like kapag hindi nyo pa siya nakakat and napaplan siya. So, it's, you see, nagka-curl siya. Nagaganyan siya. Oh my God, ang dilim. Ba't ang dilim? Okay. I think it's okay na. For today's video, ay naimbitahan ulit tayo para mag-display ng wedding gown dito sa may SM Pampanga for a bridal expo. So, it's a free of charge. Walang bayad yung pag-display doon ng mga wedding gowns. Not unless mag-avail ka ng booth. So, yung booth, yun yung may bayad. But tayo, since we don't need booth, we just need to display a wedding gown. So, wala tayong bayad. Free of charge tayo. So, it's just like a gallery. Marami kayong designers na magde-display doon ng mga wedding gowns. In the sad part, they leaving the planet and the girl didn't find her mom. Hindi niya na-find? Why? There's two. Hi, good morning and happy Sunday everyone. Today is Sunday and I'm gonna have a client for today. Meron kaming fitting. So, this is gonna be the second fitting. Hopefully, last na to. So, konti lang naman yung re-remedyohan ko dun sa may gown.
Yung laylayan na lang tatahiin ko and lalagyan ko ng button sa may likod. And then that's it. We're all good with the gown. So, magiging fitting niya today. Titignan natin kung ano pa yung mga medyo kakaroon ng adjustment. Pero sana, wala na. So, it's really Christmas here na, you guys. So, as early as August, nagtatayo na talaga ako ng Christmas tree. Nakagisnan ko na yan even last year. August pa lang nagtatayo na ako ng Christmas tree. That's why, kapag may client ako, pumupunta sila dito, sinasabi nila lagi sa akin na, oh my God, ang aga ng Pasko sa inyo. And yes, it's early. Kasi, when I was a kid, hindi ko talaga na-experience yung ganito, yung may Christmas tree and all. Well, when very, very young, like, nandun pa kami nakatira sa may Rizal, my mom used to, build a Christmas tree. No, not actually my mom. Yung tita ko, yung kapatid na panganay ng mama ko, yung nag-aalaga sa akin before. Kasi yung mama ko nagtrabaho siya. And as a single parent, you know, kailangan niyang talaga gumawa ng paraan para buhayin kami. So, yung nandun ako sa tita ko, naalala ko, nakatira kami sa bundok. So, maraming mga, you know, mga kahoy-kahoy doon and all. Kumukuha sila nung asawa niya ng yung mga dry trees. No, not really tree. Like, mga small lang na mga bushes. You know, not the usual Christmas tree na nakikita natin just like that. And it was really nice. It was really nice Christmas tree, by the way. So, yeah, nostalgia. But here is my Christmas tree. Actually, last year, 7 feet ang Christmas tree namin. And don't you know, guys, I just bought it for only 1,000 pesos. Yung Christmas tree namin before, yung 7 feet. So, nagkakalka lang ako sa may marketplace. Naghahanap ako doon ng mga second-hand, mga pre-love na Christmas tree. Kasi you know guys, 7 feet is so expensive. Pag binili niyo yan sa mall, ang mahal! Super mahal ang Christmas tree. So, nagkalkal lang ako, matyaga ako naghahanap like 1 week. Kasi, minsan sa isang araw, hindi kayo hindi nyo agad makikita yung mga bagay-bagay na hinahanap nyo. But, pag lagi nyo siyang hinahanap sa marketplace, like the algorithm. Ano algorithm? I don't know how to explain that. Just search it. But anyway, yun. So, kung ano yung lagi nyo hinahanap sa marketplace, parang yun yung ipapakita sa inyo lagi ni marketplace. So, ayun, lumabas yung Christmas tree na yun. So, yun, typical Christmas tree, guys. Yung mga ano siya, like the old version. This one kasi, I don't know kung mapapansin yung difference, but if you can see my Christmas tree in my back, para siyang ano, diba? Parang it gives you the real Christmas tree branches. Kasi yung dulo nito is, I'm gonna show you malapit. Ang hirap mag-explain. So, ayan siya. Medyo lumalabo lang, but hopefully makita niyo siya. Nakikita niyo yung parang mga dulo-dulo niyang ganyan. Diba, the typical Christmas trees not like that. Parang pa-triangle lang talaga sila. Hindi yung dulo nila, hindi ganyan. But this one, I saw it sa Home Buddies. Tapos, tinignan ko yung mga comment. Doon ako nagtitingin. Kasi minsan yung mga nagko-comment na tatanungin nila, saan nyo nabili yung Christmas tree nyo? Ganyan yung link naman. Tapos yun, sinad niya yung link. Not the link, actually, the screenshot nung shop. And then I searched it sa my Shopee. And yeah, I bought this like this month, August. So anyway, way back to my story. Yung aking ang Christmas tree na yun is like 1,000 pesos. Nakipag-meet up kami. So it's a pre-love from a family na sabi nila magda-downgrade daw sila ng size kasi it was too big. So malaki talaga. So bulky siya and mataas. Oh my God, I can hear my cat. Anyway, so ayun na nga. So nung pag dito siya, ito yung pwesto niya dito and parang malapit na siya dun sa may kisame namin. Look. Ayan. Kasi hindi naman to mataas yung ceiling nung kisame namin sa bahay. So parang for me, lalong lumiliit yung bahay nung taas-taas ng Christmas tree. Parang lalong bumababa yung kisame. You know, the illusion. So I decided to mag-downgrade from 7 feet to 6 feet. And this is what I got. And this is a perfect size. I love it even more. Kasi mas ano siya, mas hindi siya ganun kalaki tignan. Although fluffy siya, I like it. Mas ano siya, kahit wala pa siyang mga ornaments, like, ang fluffy niya tignan. And sulit yung worth it talaga yung pinambayad natin dito sa Christmas tree na to. So, there you go. Actually, nag-research ako sa may Pinterest what's gonna be the perfect Christmas tree. Yung kanyang mga design. And since last year, I've been eyeing this kind of design. Kaya lang, di ba, dahil nga na-set up ko na yung Christmas tree ko before, so, sabi ko, next Christmas, gusto ko ito talaga. And yes, ayan. Talagang I really work hard para makamit ko talaga itong Christmas tree setup na to. Actually, yung bow are too small. So, I think it would be more prettier kapag mas malalaki yung bow niya.
But tinipid ko kasi to eh. Ang tagal naman kasi ng shipping, dai. Sa China ko pa siya kasi, sa China pa kasi galing yung mga bow na to kasi wala dito. Puro China. So like almost 2 weeks yung paghintay ko kasi ang tagal niya sa hub. Kala ko talaga hindi na ma-deliver to. So ayan, thankful naman ako dahil na-deliver siya. So this is actually like 1 inch. Then I cut it into half para mag 1/4 inch na lang sila magkabila para mapagkasya ko kasi hindi siya kakayanin. Hindi kakayanin yung isang roll. I think it was 10 meter pero hindi pa rin siya kasya. So ayan na. I think mag-order pa ulit ako tapos dagdagan ko pa parang mas gaganda siya, 'di ba? Mas magiging red yung datingan niya. So it's not really red. It's maroon. I'm not sure. But anyway, yeah. I'm happy. Happy with my Christmas tree. And yeah, nag-order lang ako ng fairy light. Kasi pagka yung makakapal na Christmas light ang ilalagay nyo, like kitang-kita siya, hindi ako nagagandahan. Sa picture maganda. But in personal, pag makikita mo siya, it's not giving. But I switched to fairy light, which is ayan, sobrang nipis lang. But you have to be very careful dahil sobrang nipis niya, prone siya maputol anytime. So as much as possible, iwagwag nyo muna sila bago nyo ikabit. That's what I did. So ayan siya. Next, and here, simple lang yung magiging decoration ko. Look at that. I like it. So, nakikita ko sa iba, sa mga hagdan nila ikinakabit. But since we don't have hagdan here, kasi bungalow lang yung bahay namin. And wala naman akong chimney. So, that's what I did. Nilagay ko sa ilalim ng TV. Hindi malabo siya. So, ayan. There! Oh my God! Tapos, fairy light lang din yan. Tapos, kinabit ko siya. Kasi USB siya. So, ikinabit ko siya dun sa may likod ng TV namin. So, every time you open the TV, automatic mag-open yung fairy light. And may may mode yan. Meron niyang kumukuti-kutita. But, medyo nahihilo ako pag ganun. So, I want it like, stable lang yung light. Yun. And I like it, guys. So, ayan. So, lilinis ako ng very, very fast. So, kailangan nating mag-clean. Oops. So, maglilinis lang ako ng mabilisan para pagdating naman ni client, presentable tong ating... you know what? Itong bahay ko nagiging, shop kapag may client ako. So, inasarado ko lang tong curtain na to. Then, I'm gonna turn on the AC para komportable si client. You know what, guys? That's why we bought that AC para talaga sa client, hindi para sa amin. Kasi, during summer, kapag sobrang init, right? Kapag nagpapa-fit ako, I like the electric fan. Hindi niya kaya. Ang init ng binubuga niya. So, nakikita ko yung mga client ko. Minsan may mga kasama silang family nila. And I see them, tumatagaktak talaga yung mga pawis nila. Kaya sabi ko talaga sa asawa ko, Dad, kailangan natin mag-invest sa aircon. Kasi, our customer, they paying us the right amount. And then, ganyan, pagpapawisan sila. They need to be comfortable. Kahit hindi na tayo. Kasi may aircon naman sa kwarto namin. Like, pag mainit, doon kami sa kwarto. Kaya yun, that's the story why we bought the AC. So, yeah, anyway, nagagamit na namin siya every time na may mga visitor kami. And kami, kapag mainit na kami, paminsan-minsan binubuksan namin siya. By the way, I'm not gonna use vacuum kasi maingay siya. Natutulog pa yung aking mag-ama. So, magwawalis lang tayo ng floor. Itong nagtatakpan ng kortina yan, these are all the gowns I made. There. So, tinakpan ko siya para hindi siya masyadong masakit sa mata. Kaya ganyan, katago. Pero hindi sila maalikabukan. Yun na din yung purpose nun. Yung tattoo ko. Hindi. Kita siya. Okay lang. So, natakpan. Tapos pag may button, ganyan. Pag may button, may tip na yan. So, nakikita mo ba? Kung natin yung ano mo? Hindi ko alam, huhula ka lang. Kasi like, gaganin. Ay, oo nga. Mas, di ba? nag-higpit siya Nag-higpit. Kulang pa kasi button kasi kailangan ko makita kung saan ang puputulin ko. Dahil na, ayun, kita ko na siya. 1 inch na. Okay lang ba sa'yo pag nag-upload ako makita sa face mo? Carry lang. Tatakpan ko. Okay lang. Okay, sige. Ano mang Wala, bet kasi talaga siya. Okay na yan. Kasi wala tayong babaguhin Oo, talaga yan. dyan. Yung pearl na lang. Pearl, Pero may pearl na-imagine na. ko na siya. And for today's video,
ay gagawa ako ng underskirt nito. Yes, tama yung inyong nakikita. This is the latest bridal gown na gagawin natin. Ilalabas ko to ngayong September dito sa may Bridal Expo sa SM Pampanga. And I think napakita ko sa inyo na nagsa-search ako. Grabe, na-stress ako dito. Trial and error talaga to. So, itong technique na to, ayan, wala kayong makitang tahi. Dito lang sa side. So, kailangan nyo magkaroon talaga dyan kasi para mag-connect yung dalawa. But the rest, tago talaga. Walang mga stitches yan. So, ito, puro hand sewing lang talaga yung ginawa ko dito. Sobrang konti. Well, yung kanyang, yung loob niya, yung lining niya sa loob, which is yung pagkakabit ng mga boning, ay tinahi ko siya sa makina. But the rest, para ma-achieve ko yung ganyan kinis na para talagang sinimento sa katawan. So, ayan guys. Ito yung aking tela na gagamitin. Ang tawag dito sa soft tool na to ay metallic tool kasi medyo makintab siya. Ayan. And perfect to na gawin pang petticoat kasi yung texture niya is medyo stiff unlike dun sa soft tool na sobrang bagsak. This one, kapag shiniring nyo, tatayo siya. So, maganda siyang pang petticoat. So, ayan. Rolyo tong binili ko. Ang tagal na nito. 1 year na to sa akin. Pero, ayan. So, I think it's okay na bumili ng rolyo ng mga ganito pag palagi nyo bibilin. Pero, ay, pag palagi nyo gagamitin. Pero kung paminsan-minsan lang, pa-yarda-yarda lang yung bilhin nyo. Para hindi natutulog yung tela dito, hindi nasasayang. But this one, since tingin nyo, ang nipis na niya. Ang kapal nito nung binili ko. Lagi nga kasi ako nagagawa ng petticoat. So, pag nagko-custom made, dahil yung mga gawa kong gown are custom made, so, to own sila. Ayun, may mga petticoat yung mga yun. That's why like ko siyang nagamit. So, dito ako sa sahig magtatabas kasi masikip sa lamesa. Kaya, let's go. So, okay, ayan. Grabe ang pawis ko. Init. So, okay. Ito siya. Nakat ko na siya. To be honest, I'm not really sure kung enough na to. Pero kung magkulang man, meron pa naman tayo, magkakat na lang ulit. So, ayokong ikat ng madami kasi nga, baka sumobra, sayang. At least, ito, meron naman akong stock dyan. So, kulangin man, pwede naman ako mag-cut anytime. So, tahiin ko na muna to. So, hi everyone! Ito na siya. Nakabit ko na. Look at that! I can see how it will turn. And so far, gusto ko na yung nangyayari sa kanya. So, ang nangyari, sakto na yung ginawa natin na petticoat. Hindi na natin kailangan mag-add pa ng another layer. I mean, yes, ng more, ganito. So, ang gagawin ko dyan, so nakikita nyo ba yung bagsak niya? Wait lang. Diba? Ayan. Hindi kasi ito naka-bias cut. Straight cut lang yan. So, ang tendency kasi, pag straight cut lang ang ginawa natin, yung puffiness na mangyayari niya is dito sa part, sa taas. And then, babagsak na siya dun sa ilalim. So, if you can see, hindi siya cone ang bagsak niya. Pero, may gagawin tayo dyan. Yung pinaka-lining ko sa loob, yun ang gagawin kong bias cut. And then, lalagyan ko ng layer tool dito sa bandang half niya here para magkaroon siya ng volume here. At maging siya, pa-cone shape siya, pa ganyan. Okay? So, if you can see as well, guys, mas puffiness, yung puffiness ng tool natin is dito sa likod. Why? Kasi, ganun talaga yung gusto ko. Gusto ko yung volume niya dito sa part. And then ito, ayoko nang masyadong umbok to. That's why, kung mapapansin nyo, yung pinaka-shearing ko here, konti lang. Although, 2 patong siya. Pero, konti lang yung pagkaka-shear niya. Unlike dito, sinsin talaga. Talagang dikit-dikit sila. Para yung volume niya mapunta dito sa hips and here. Diba? Magkakaroon ng illusion na mabalakang talaga yung susuot. Pero dito sa part na to, ayoko nang maambok to. Kasi parang
iwas din, tapak sa magiging petticoat, dito sa petticoat niya. So, nandito yung kanyang umbok at saka dito. Kaya ito nga parang medyo kulang pa yung pagka-puffiness nito. So, i-distribute lang natin ng maayos yan para makuha natin yung gusto nating puffiness. O, diba? So, ayan na siya. Gusto ko na yung nangyayari sa kanya. Oh my God, I'm so excited. So, gagawa tayo ng burger. So, mag-search muna ako kung paano gumawa kasi hindi tayo magaling gumawa ng bagay-bagay. So, mag-search muna ako paano gumawa ng burger patty. Good thing meron pa tayong natira ditong cheese. So, feeling ko for sure pag may ground beef meron tayong egg. So, konti lang to kasi dalawa lang yung burger bun. Binigay lang to nung friend ko. Tapos kapitbahay namin siya. Ayan, binigyan tayo. So, gagawin natin. Kaysa masira to. Pag niref kasi to, wala naman kaming oven. So, makunyat na yan to pag nilabas mo from ref. So, gawin na natin siya. Para hindi sayang. So, kailangan na onion. Onion. Wow, feeling ko yan. So, for the for the chop-chop. Hindi, daily life to daily vlog. So, lahat ng matripan kong i-film ko. Alam ko, lahat ng Hindi naman ako nagko-content ng cooking. Gagawin ko lang, sabi ko nga, kaysa masira yung tinapay, gagawin ko na siya. Kasi pag niref mo yan, wala naman tayong oven, hindi na siya masarap, diba guys? Perfect! Yan ang... Oh, okay. May patis, tsaka merong salt. So, ito yung ating salt. Himalayan salt. Kenesu. Hindi pala siya Himalayan. Violet salt. Parang pink to dati. Ngayon, nagkukulay na siya. So, lagyan lang natin siya nito. Tapos, kahit hindi mo nasabihin siya, alam ko may ground pepper yan. Mag-ground pepper tayo. Medyo ma-challenging lang tong grinder ng asawa ko. So, bigyan natin siya ng konting betchin. Yung asawa ko, di siya naglalagay ng anything like betchin, tsaka magic syrup. Hindi siya naglalagay nun. Patis, asin lang yung papalasan niya, pero ako lalagyan natin ng konti. So, naka-ready tayo dito sa mahiwagang cabinet. So, ayan. Konti lang. Para lang medyo magkalasa. Wala akong tiwala sa luto. Tapos, sabi dito ni Chef, Ito medyo malasa to, if you don't want it to be that tasty, bawasan feeling ko kasi pinopromote yung dato puti, kaya nagpatis siya. 4 tablespoons of patis because I want So, lagay na natin yung... Malinis yung kamay ko. burger buns and 2 tablespoons of Old English Worcester sauce. May oyster sauce. And of course, konting spices din natin. We're going to add garlic, Garlic minced garlic, and... Garlic and onion. and Woo! Meron tayong mamasita! Lagyan natin ng oyster. Kasi nilagyan niya ng I will oyster. prepare my other ingredients. Ito siya. It will make my, siya na ninamnam. Bakit pa yung breadcrumbs? Wala tayong breadcrumbs. Napapressure na ako dito Beef and salt. Guys, tara! You want to store it in your freezer. So, to be able to We're not gonna store it in freezer, Chef. Luluto na natin to. Kang ano yan. one burger. Okay guys, ito na siya. A little bit of effort and you're going to have a very Kamusta naman ang haggard na mommy? Okay guys, nakaluto na ako. Then this the dog. Oh. Larvae. She's watching larva. Ayan yung gawa ko. Oh. Kay Amber
ito, yung maliit, kasi di man niya naubos masyado. Ito sa amin ni Daddy. Ayan, pinagluto ko sa Daddy ng isang patty, ulamin niya daw sa rice. So, let's see kung anong lasa ng ating burger patty. Let's eat na, guys. Ano, yummy ba? Malalaglag isa, ano mo dito. So, ayan. Kain na muna kami. Ayoko na may camera, dyan makakanganga ng malaki. Char! Sa pinanonood ko, ang laki ng patty. Thank you so much sa nagdigay, yung friend ko and also my neighbor din. Magtatanggal tayo. Actually, sabi ng dentist ko, wag daw tanggalin tang rubber kapag kumakain kasi purpose niya nga para nahihila. Kaya lang, nahihirapan ako so asa matigas ng ulo, huwag niyo akong gagayahin. Ngayon lang, ang laki nito, hindi ko tumunguya. Kailangan natin magtanggal. Ayan. Wala na. So, ganito. This is so yummy. Hi, good morning everyone. So today is Friday and merong nag-book sa atin na client from yesterday. Nung Wednesday, sabi niya ipabook siya ng meeting. I think mag-i-inquire siya ng ating mga wedding gowns. And originally, it's for 10 a.m. Pero last minute kahapon, nag-request siya kung pwede daw ng 9:30 a.m. So, pumayag naman ako since si Amber, meron siya, yung program nila is 12:30 ngayong Friday kasi yung buwan na ng wika nila. So, mas okay sa akin yun. So, it's 7:31 a.m. and kagabi pala, prepare ko na yung mga bagay-bagay. Like, naglabas na ako ng gown para pupunta na lang siya dito sa office / creative room / fitting room ko ng para mag-try kung may mabetan man siya na gown. But again, disclaimer lang po, hindi ako nagpaparent ng mga bridal gown. Before, yes, nagpaparent ako, pero binago ko na yung way ko. Mostly, my wedding gowns are custom made. So, kung meron man akong wedding gowns na available, yan po ay mga inilabas, hindi pa sila nagamit sa kasal. Yan po ay inilabas lang sa mga sa mga fashion show. So, ginawa-gawa ko sila as like my prototype or my new collection. So, and every time na may bubuk sa akin ng mga client, and if they wanna try on something, meron ako ipapasukat sa kanila. So, yun yung main purpose ng mga ginagawa ko na wedding gowns. But they are not for rent para gamitin sa mismong wedding day. Kasi, itong mga sukat ng wedding gown na to ay sukat po sa mga modelo. So, matatangkad yung mga model. So, ang hahaba talaga ng mga to. And we know that the typical height of the Filipina are hindi naman ganun katataas. So, at itong sukat nito ay Diyos ko, mga waist, 24, 23, 25, ganyan. So, yun ang mga sukat nila. So, naka-custom made sila sa mga katawan ng mga ating mga models. So, yeah. So, useless din. Kumbaga, hindi talaga siya, hindi siya akma sa mga normal sizes natin. Kahit nga ako hindi ko, kakainin ako ng mga gown na to kasi ang nila, ang hahaba nila. At ayoko silang, dahil may gustong i-rent, sisirain ko yung gown. No. Sobrang mas matrabaho ang pag-alter kaysa gumawa ka na lang ng bago. That's why I do not recommend talaga sa akin na i-rent nila to. So that's the reason why. So those are the wedding gowns. 4 lang yung nilabas ko. So as you can see guys, yung branding ko talaga for wedding gowns are timeless, minimalist, and elegant. I think, yeah, timeless and minimalist. So ganon. Mostly ganon lang talaga. And Merry Christmas. Napakagandang Christmas tree. So, pati yung Christmas tree ko minimalist lang guys. Look at that. See? Wow. But anyway, ayan, dito na lang ako
focus na ako sa minimalist. But you know guys, it doesn't mean, pag sinabi ng minimalist, it doesn't say talaga na ano lang siya, boring, ganyan. You know, hindi naman napipigil ang ating mga paglalagay ng mga dekorasyon sa mga gown. It's just that hindi lang talaga ako yung mabolga when it comes to gown. Buwan ng wika! So, ayan. Magbubuhan tayo ng wika for today sa school ni Amber. So, nag-dress lang ako kasi, para isang bilisan lang. Ano siya? Let's go, guys! Hi, guys! So, it's Friday today. And papunta kami sa school ni Amber kasi buwan ng wika nila. So, masyado nang atrasado yung kanilang buwan ng wika. So, ayan. Wika sa school sa first grade. Ay, hindi ko maalala anak kung meron kayo. But anyway, guys, so magki-clip lang ako ng kaunti ng kanilang ganap sa school. Tapos, magbabay ka na. Bye-bye! Ating driver for today. Kung ano man ang Hello. kaya mo sa buhay mo, okay Hello. lang yun, man. Hindi mo na kailangan na dagdagan Nagtsalan. o bawasan kung ano ba talagang Hi everyone! So nakabalik na kami dito sa bahay. Tapos na rin yung program nila Amber. Nairaos na. Patungan ng mouse. Anak, mousepad. Yung patungan, yung pink. Ano naman? Madali siya. So, hi! Salamat po sa Diyos. At nandito na rin kami, nakauwi na kami. Ang sakit lang pa ako, nag-heals ang lola nyo. Although nakaupo lang naman ako, kaya lang masakit siya. So, ayan, may tiklupin tayo. Magtutupi tayo ng damit as a responsible wife. So, babay na kayo. Magbabay na tayo. Close na natin ng... Alam niyo, yung katawan ng asawa ko, pawamos na talaga. Ako si Don Wamos. Papunta na siya sa katawan ni Sir Wamos. Char. Sir Wamos. Maswar natin, baka balang araw mapanood niya to. Ay, bash tayo. Amber, babay ka na. Huwag kang singkabuka ka dyan. Bye-bye! Siya na ako magpapahinga muna at mamaya na naman may lakad na naman tayo, lalabas ako. Balita ko kasi new arrival dun sa may ukaya na pinupuntahan namin. So, pupunta tayo dun later. But anyway, thank you so much for watching. I hope you like my vlog. Please subscribe to my channel. See you next time. Bye!